Tapos, nakikita ko yung mga Muslim na sila ay nagpapatira pa. Sa lingwahe natin o sa lingwahe ko, sabi ko bakit sila tumutuwad at bakit nila hinahalikan yung lupa. Pero sabi ko, bakit kami mga Kristiyano, hindi namin ginagawa yung pagdikit ng noo sa lupa. Para sa akin, ini-interpret ko siya kasi narito yung talino natin, kaya mataas yung ulo natin kaysa sa puso natin, kasi ito ang dahilan kung bakit naging kaiba tayo sa lahat ng mga nilikha sa ating katalinuhan. So yung sanhi ng talino nila, inilalapat nila sa lupa bilang pagpapasailalim sa nag-iisang tagapaglikha. Sabi ko, bakit kaming mga Kristiyano, hindi namin to ginagawa. Gusto ko siyang gayahin, kaso lang hindi ko siya alam. Kaya humingi ako ng mga libro, at sa kakukulit ko, so dumating ang libro sa akin. Maraming libro salin sa wikang English ng Quran. Pinagtiyagaan ko siyang pag-aralan hanggang sa natuklasan ko yung detalyadong impormasyon hinggil sa buhay pagkatapos ng kamatayan na wala sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi na naituturo sa atin. Pati yung detalyadong impormasyon hinggil sa patutunguhan natin na buhay na walang hanggan o naglalagablab na impyernong apoy, at wala na ring nagtuturo ng ganoon sa ating mga kakristyanuhan. Pagkatapos nabasa ko rin ang isang talata ng Quran hinggil sa mga disipulo ni Jesus, na ito yung isa sa naging turning points ng aking patuloy na pagsasaliksik, na ang mga disipulo ni Jesus, ang tawag sa kanila ng Allah, Al-Hawariyun. Ibig sabihin ng Al-Hawariyun, mga piling-piling matatapat na mga tagasunod o disipulo ni Jesus. Ang tawag sa kanila ng Allah sa Quran, tinawag silang Muslim. Hindi to dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya hindi natin masisisi ang pagiging isang Kristiyano natin kung nagkaroon tayo ng harang sa pagitan ng kanilang pananampalataya at sa pagitan ng ating mga kinagisnan. Kaya nung hindi ito dumating sa atin, nagkaroon ng barriers. Akala natin, kapag tayo ay nag-Muslim, ay lalabas tayo sa tunay na turo. Kasi ako, pinag-aralan ko ang Biblia ng humigit kumulang 15 taon. Kada talata, kunwari ikaw Iglesia ni Cristo, iba yung gagamitin mong talata. Ikaw Romano Katoliko, iba yung talata na gagamitin mo. Ikaw naman is born again, iba rin yung gagamitin mo. Ikaw naman saksi ni Jehovah, ikaw naman protestante, ikaw naman dating daan. Iba't iba yung mga ginagamit na kung kaya magkakahiwalay tayong lahat. Kasi kung pare-pares ang ginagamit natin, ay hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Magiging isa lang tayo. Yes, okay. So, ikukwento ko muna istorya ko para at least hindi kayo masaktan, ha. Kasi pag sinabi kong ganito, maaari kayong masaktan kasi iba yung experience ko sa buhay ko. So, nung napag-aralan ko ang Islam, pinag-aralan ko rin ang Quran sa loob ng 16 na taon hanggang 20 taon humigit kumulang. Actually, may mga libro akong naisulat at kabilang ako sa mga nagsali ng kahulugan ng Quran sa wikang Arabic. At hindi ko dadayain ang aking sarili na paglalaroan ko lang ang aking relihiyon kung hindi ko nakita rito yung tinatawag na katotohanan. Ang mga napag-aralan ko tulad halimbawa, hindi ka susweldo sa company mo, ito yung mga katuwiran, ha, hindi ka susweldo sa company mo kung kakain at matutulog ka lang. Minsan nga hindi kompleto yung sweldo natin, dinadaya pa tayo. Pero nagsasalita ako bilang pangkalahatan para maunawaan nyo, ha. Hindi maaari na kakain lang tayo, matutulog lang tayo at magtatrabaho lang tayo sa company natin tapos makakapasok na tayo ng paraiso. Hindi pwede. Kasi kung alam ko na pwede pala yon, hindi na ako lalabas o hindi na ako aalis sa aking kinagisnan. Kaya napag-aralan ko sa loob ng Quran na merong nakialam sa turo ni Jesus. Unang-una, hindi Jesus ang kanyang pangalan. Tayong mga Kristiyano, karamihan sa atin galing sa pagiging Romano Katoliko, merong INRI sa taas ng krus. At hindi itinuro sa atin kung ano yung ibig sabihin ng 4 na letrang ito. Pero yung letter I, ito yung original na pangalan na Jesus na tinatawag na Isa. Lahat ng nasa Saudi Arabia o lahat ng nasa Middle East, Muslim man,
Hudyo man o Kristiyano, tinatawag si Jesus sa orihinal niyang pangalan, Isa, Nazaren, Rexum, Eudrum. Isa, isinaling Jesus na taga Nazareno, King of Israel. So, ang orihinal niyang pangalan ay Isa, kaya kapag merong isang tao na Jesus ang pangalan niya, ang pinipili niyang pangalan ay Isa, ibinabalik niya lamang ang orihinal na pangalan ni Jesus. Kung napakialaman mismo ang pangalan ni Jesus, na hindi naman talaga Jesus Christ o Jesus ang kanyang pangalan, mas lalo pa yung kanyang katuruan. Imposibleng-imposible na napakarami ang itinuro ni Jesus ng kapanahunan niya. Iglesia ni Cristo ba? Romano Katoliko ba? Born Again ba? Baptist ba? Methodist? Ako na nga, Dating Daan, Presbyterian, Iglesia ni Cristo, Mormons, Church of God, Kingdom of God. Napakarami. Methodist, Baptist, napakarami. So ito yung katibayan na napakialaman ang turo ni Jesus. Nung napakialaman ang turo ni Jesus, nagmagandang loob sa atin ng Allah, ipinadala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibalik tayo sa orihinal na turo ni Jesus. Kaya yung isinasagawa ng mga Muslim sa ngayon, walang labis, walang kulang, ibinalik lamang nila ang sarili nila sa orihinal na katuruan ni Jesus sa lahat ng kaparaanan at katayuan at kalakaran at gawin nito. Dahil kung hindi ko natagpuan ang turo ni Jesus sa loob ng Islam at hindi ko nakita sa loob ng Islam ang katuruan ng lahat ng mga propeta, hindi mo ako mapagmumuslim. Kasi sabi ko noon, kami yung mga grupo na pinag-aralan namin ng Hinduismo, Budismo, Ateismo, Kristyanismo. Lumabas kami ng pagiging isang Kristiyano namin. Pinag-aralan namin, pagkatapos wala kami nakita, bumalik ulit kami. At pagkatapos nag-meeting kaming lahat at pag-uusapan namin ang tungkol sa Islam. Nung sinabi sa amin, si Jesus pala ay isang propeta sa Islam, sabi ko, kahit napatayin niyo ako, hindi ako magmumuslim. Kasi 90% ng mga Kristiyano, kasama ako, correct? Sinamba ko si Jesus. At huwag mong pakikialaman ang pananampalataya ko is kahit napatayin mo ako, hindi ako magmumuslim. Yun yung katuwiran ko nung unang panahon.